Merong isang misteryosong lalaki yung gumagala-gala daw tuwing oras ng gabi. Itong lalaking to maayos daw siyang manamit eh. Palakaibigan, parang hindi ka matatakot na kaibiganin siya. Pero ang totoo sa likod ng itsurang ito, ang lalaki, isa palang halimaw na gumagalaw sa katawang tao. Hindi siya nananakot gamit ang mga kakaibang armas. Hindi siya naninigaw. Hindi rin siya gagamit ng kahit anong puwersa. Tahimik lang ito. Paminsan, nag-aalok ng tulong. Nang inumin o makakain. Ng kwentuhan. Minsan naalokin kanya pa eh. Gusto mo bang magpahinga sa aking tirahan? Pero may kapalit pala ito. At ang kapalit ay isang bangungot na hindi na kailanman mabubura sa alaala ng halos 200 na naging biktima niya. Itong mga biktima niya, sinasabi na pinapainom sila hanggang sa hindi na nila madepensahan ang kanilang mga sarili. Kapag wala na silang malay, sa kanya aatakihin ang mga ito. At dahil sa kahayupang ito, marami ang naging bansag sa kanya at sa kasong pag-uusapan natin ngayong gabi. Kagaya na lamang ng mga the most prolific in British legal history dahil na rin siya ang may pinakamaraming naitalang biktima sa kasaysayan ng UK sa ganitong klase ng kaso. Tinatawag din siyang Britain's worst ng mainstream media kagaya ng BBC, The Guardian, at The Independent. Pero dahil sa pamamaraan niya ng pag-aabuso at pag-atake, tinatawag rin siya na monster hiding in plain sight. Isang halimaw na nagbabalat kayo. Meron siyang pamamaraan na maingat at sistematiko. At sa loob ng halos 3 taon, wala ni isa ang nakahalatang may nangyayari na palang masama sa mismong gitna ng lungsod. Pero nang mabunyag ang katotohanan ito, gumulo ang buong mundo. Pag-uusapan siya at marami ang hindi magawang bigkasin ang pangalan niya dahil sa sobrang kilabot na ginawa niya sa mga ito. Sino nga ba ang misteryosong lalaki at paano siya nakaligtas sa batas ng matagal na panahon? Bago ko umpisahan ang kwentong ito, gusto ko na imagine ninyo itong misteryosong lalaki sa lahat ng mga description, lahat ng mga kahayupan at lahat ng krimen na ginagawa niya. Sa later part ng kwentong ito, i-reveal namin ang kanyang itsura. At gusto ko na sabihin nyo sa akin, kaparehas ba ng imagination nyo yung itsura nitong misteryosong lalaki sa totoong buhay? Ang kwento natin ngayong gabi ay The Case of Britain's Worst, ang mga pag-atake. Itong misteryosong lalaki, nakatira siya sa isang flat sa Central Manchester. Itong flat na ito, kumbaga yung parang naging base niya para sa mga bibiktimahin niya. Ang siste, tuwing gabi daw, nag-aabang ito sa mga nightclub. Sa mga lalaki na papaalis na. Siyempre mga lasing-lasing na to mga to. Madali nang kausapin or lokohin. Tapos, pinasusunod niya papunta dun sa flat niya na sinabi kong base niya. Na napakalapit lang doon sa mga nightclub, no? Ang parang nagiging modus niya, ayon sa mga report, parang ino-offera niya ng sabihin niya, syempre iba-iba per tao, no? Tara, inom pa tayo. Or sabihin niya, halika kunan na kita ng taxi. Lasing ka na. Or tapos, ito meron siyang magic ingredient, no? Or weapon of choice. Ayan, mas fitting na salita. Sa lahat ng mga pag-ataking ito. Binibigyan niya ng inumin na may gamot, sabihin na lang natin. Itong kanyang mga biktima. Sabi nila, ito raw ay tinatawag na GHB. Hinahalo niya doon sa mga inumin. Sinearch ko po, ano ba tong GHB na to? Ang GHB ay isa raw party drug na sinasabing nagbibigay ng pakiramdam ng euphoria, confidence, relaxation, at sociability. Tinatawag ito na liquid ecstasy o blue nitro. Tinetake daw ito sa paglunok,
which is I think yun yung pamamaraan niya, madalas dun sa mga pinaiinom niya. Minsan daw ini-inject or sinusuksok sa may puwetan. So kaya niya ginagamit ito kasi ito raw yung mga epekto nitong GHB ha. May drowsiness, parang medyo aligaga ka, ganyan. May vomiting, mood swings. Pag naging seryoso raw, minsan nagkakaroon ng respiratory collapse na nagiging dahilan ng coma at paminsan kamatayan sa mga worst scenarios. No? Yan yung ginagamit niya. So mukhang matapang itong ginagamit niyang ito at wala talagang kawala yung mga pinaiinom niya nito. Ang krimen. Eto na. Dito na mangyayari ang lahat. So imagine ha, kumbaga parang na-set up niya na ang lahat. Naiuwi niya na ang paisa-isang mga lalaking ito. They were drugged. Ibig sabihin po na wala silang kapasidad na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Vulnerable sila. At wala silang kakayanan na magbigay ng consent. Dito na sasalakay ang misteryosong lalaki. Meron po mga ulat na kapag unconscious na sila, eto proven to ha, dun sa mga documents, ang ginagawa niya pa, binibidyuhan niya yung mga ginagawa niyang panghahalay sa mga kalalakihang ito. Sa mga video na ito, makikita karamihan sa mga kalalakihan niyang binibiktima, ayon sa ibang mga kwento ng mga kapulisan na nabasa ko, no, humihilik-hilik pa daw. So mahimbing na mahimbing ang kanilang pagkakatulog. Madalas, hindi rin daw siya gumagamit ng proteksyon. Pasensya na po, pinipenetrate niya itong mga ito kapag ginagalaw na sila. However, kahit na ganito ang kanyang modus at sa dami ng biktima niya sa kwentong to, kinalaunan nung sinusuri na siya, negative siya sa kahit anong STD. Sa oras po na siya ay maaaresto. Spoiler alert, mamaya pag-uusapan natin yan. Sabi ng mga kapulisan na karamihan ng mga biktima ng misteryosong lalaki ay mga straight or mga heterosexual at nagiging medyo mas fucked up pa itong kwentong to. No? 3 lang sa mga ito ang hindi. I'm assuming gays din or LGBTQIA+. Sabi nila, eto ha, para daw sa lalaking to, kasi kinukwento niya sa mga kaibigan niya lahat ng ginagawa niya. Proud na proud pa siya. Marami yan sa mga reports. Ito ginawa ko sa ganyan. Parang sport daw sa kanya, no? Or parang isang challenge yung pagko-convert ng mga straight na lalaki sa ginagawa niya. Kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko, ganun siya ka-fucked up. Pagkatapos niya gawin ang nakakadiring krimen, madalas daw ay kumukuha ito ng mga parang souvenir pa sa kanyang mga biktima. Sa internet, may mga makikita po tayo na may mga larawan pa ng mga cellphone. Hindi ko alam kung ninanakaw niya ba yan o talagang parang remembrance lang talaga. Bukod sa mga cellphone, sinasabi rin sa ibang mga report na kinukuhaan ito ng mga relo or iba pang mga keepsake, siguro mga alahas, ganyan, para maalala niya itong mga ito. Ang mga biktima. Sino-sino itong mga nabiktima ng misteryosong lalaki? Bubuo rin natin ng mabilisan dahil 200 plus po ito ha. Ayon sa ebidensyang nakalap ng Greater Manchester Police noong mga panahon ng 2015 to 2017. Sinasabi, no, hindi siya masyadong accurate, no, may margin of error. 195 to 206 daw lahat ng kalalakihan na naging biktima niya. Bukod dito, sinasabi na maaaring marami pa yung hindi lang nagpapakilala, walang ebidensya, or maaaring takot magpakilala. We all know that when it comes to these cases, may shame po na magsumbong. Especially sa kalalakihan, di ba? What should it be? So, i-humanize po natin, no? Itong mga biktimang to para makita natin sila ng eye level bilang tao, di ba? Titignan natin sila bilang mga tao na nakakaramdam, may opinion. Nang sa gayon, ay mas makita natin yung kahayupan nitong krimen na ginawa ng misteryosong lalaki. Sisilipin natin ang isa niyang biktima. So meron pong isang lalaking nagngangalang si Daniel. Ang matapang na nagkwento ng kanyang experience. Si Daniel ang isa sa mga nauna na biktima nitong misteryosong lalaki noong 2015. Isa sa mga unang sinabi niya ay wala daw siyang kahit anong maalala nung magising siya sa flat ni Reynard. 5 or 10 minutes trying to piece it together. Could not remember anything. It was only after 2 years noong puntahan siya ng Greater Manchester Police at pinakita sa kanya ang mga larawan ng pag-ataking ginawa sa kanya. Na first time niyang malaman
na siya pala ay ginawan ng ganitong kagagong krimen. They showed me one of my arm. I was laying on my arm, and you could see my tattoo here. There was like no denying it because of the way it. Sabi niya, hindi maganda sa pakiramdam na nakikita niya yung sarili niya na vulnerable. Pinakita sa kanya ng mga pulis yung mga larawan niya. Hala, sabi niya, kung makikita niyo para akong comatose, para akong patay. Nakakapanindig balahibo. It's just horrible to see yourself that vulnerable on photos that someone else has taken. If you can see, like, I'm comatose. Like, it's horrible. I look dead. Like. Pero kumbaga, umpisa pa lang ito sa lahat ng kahayupang gagawin ng misteryosong lalaki. Ngayon, susubukan natin siyang kilalanin. Imagine ha, that everything took place in 3 years. 2015, 2016, 2017. Pero hihinto ang lahat dahil darating yung isang araw. Paano nahuli ang misteryosong lalaki? June 2017, yung huling biktima niya ay isang 18 years old na rugby union player. So doon pa lang alam na natin yung parang spoiler, 'di ba? Na medyo malakas na lalaki ito dahil sa kanyang hobby or sa kanyang sport. Kumbaga sa salita natin, no, batak itong lalaki ito. Kagaya ng nakagawian, drug niya, unconscious, pero itong lalaking to, mukhang matatapos na ang maliligayang araw nitong misteryosong lalaki dahil hindi niya ine-expect. Sa awa po ng Panginoon, nagkaroon ng consciousness itong kanyang huling biktima. Dahilan para makalaban ito sa abuser. The abuser. Eto na ang misteryosong lalaki. Ipapakita na namin siya sa inyo. Sabihin nyo ha kung kamukha niya ang lalaki na nasa imahinasyon nyo habang kinukwento ko ang mga kalokohan niya. Ang salarin sa ating usapan ngayong gabi at ang lalaking hinahanap ay napangalanan na si Reynard Sinaga. Ipinanganak siya noong February 1983 sa Indonesian city of Jambi. Lumaki daw ito sa Depok, West Java. Sinasabi nila na ito ay ni-raise sa isang conservative Catholic family. Ito raw ay may height na 5 feet 7 lamang. Soft-spoken o sa atin kumbaga medyo malamya ang pananalita. Palangiti ito at nakasuot ng thick-rimmed na salamin. Marami sa mga kaibigan niya po ang nagsasabi na wala sa itsura o personality niya sa pagkakakilala nila na kaya niyang gawin itong lahat ng mga lumabas na kasalanan niya. Ganun naman kasi diba madalas, parang sa mga interviews din dito sa atin, hala, sabihin, di namin alam na kaya niyang gawin yan. Tapos pag lumabas na yung balita, saka lang natin malalaman. Eto pa kumuha ito ng degree in architecture sa University of Indonesia sa Depok noong 2006 at nakatapos naman ito. Kinalaunan, tumuko ito sa UK gamit ang student visa at nag-umpisang mag-aral sa University of Manchester kung saan nag-aral ito ng urban planning noong 2009 at Masters in Sociology naman noong 2011. The way I see it, mukhang matalinong tao naman siya. Ang dami niya pinag-aralan Noong 2012, hindi pa natatapos yung pag-aaral niya, hindi pa siya huminto, kumuha naman siya ng PhD sa University of Leeds. Hindi niya nga lang ito natapos, meron din po siyang thesis na nagngangalang Sexuality and Everyday Transitionalism among South Asian gay and bisexual men in Manchester. Sinabit niya po ito noong 2016 pero nag-fail siya. Plinano niyang isubmit ito pero nung sinusulat niya, naaresto na po siya. Ang kanyang ama, ito sa medyo nakakaawa itong ama niya, iba yung arc nitong tatay niya. Siya yung sumusuporta po sa lahat ng gastos, luho nitong si Reynard. Kung pag-uusapan naman po ay ang kanyang pribadong buhay, I think given na lahat ng mga nakwento natin, si Reynard ay isang openly gay man. At ayon sa mga kwento-kwento, marami daw itong mga nagiging karelasyon talaga, mga boyfriend, sentensya. So nagkaroon po siya ng 4 na trials. Ang dami niyang biktima So ito yung mga trials na yun June 1 to June 10, 2018, ang unang trial niya doon sa 13 victims. Hindi na ata to yung unang 13 victims niya, kumbaga parang labu-labu na. April 1 to May 7, 2019, yung pangalawang trial niya, 12 victims naman. September 16 to October 4, 2019, yung pangatlong trial niya, 10 mga biktima pa.
At ang huli ay noong December 2019 para sa huling 13 pang mga biktima. Hindi po lahat nagkaso, hindi po lahat, siguro yung iba, ayaw na lang din mapasama. So sa 4 na trials na to, naglalaman lang ng 48 victims out of 206 na pinaniniwala ang total ng lahat ng biktima ni Reynard. Hindi na matrace ng pulis yung iba na mga biktima pa. Sa huli, si Reynard ay na-convict sa 136 counts of 14 counts of sexual, 8 counts of attempted at 1 count of assault by penetration. Ang dami! Sa unang 2 trial pa lang po niya, sinentensyahan siya ng 88 concurrent life sentences. So kahit mamatay pa po siya ng paulit-ulit at mabuhay ng paulit-ulit, kailangan pa rin siyang makulong. Binigyan siya ng 40 years bago makonsider for parole. Pero I think 70 years old na rin siya kung sakaling mangyayari ito. Hindi natin alam kung tatagal pa siya ng ganun katagal. Kinulong siya sa HMP Strange Ways pero dahil ayaw nito mag-cooperate sa mga investigador, inilipat ito sa HM Prison Wakefield noong April 2020. Ilang buwan lamang matapos ang kanyang huling trial. Alam nyo ba, habang trial nitong si Reynard, madalas kapag nagbibigay ng statement yung mga biktima niya, halos wala pa daw siyang reaksyon, parang nambabastos pa in a way, kasi either pinaglalaroan niya lang daw yung buhok niya, or parang sobrang bored siya, na humihikab-hikab lang na para pang tagal naman matapos nito. Miski nung sinisintensyahan po siya, may mga court sketches po tayo papakita dito. Kaya makikitang wala siyang emosyon daw. Sinabi lang sa kanya, tapos parang okay, umalis na siya. Parang walang nangyari. Aftermath. Eto na, in-interview po yung tatay niya na si Saibun Sinaga ng BBC Indonesia. Matatandaan po natin kanina, sabi ko di ba yung tatay niya yung nagbibigay sa kanya ng karangyaan niya, ng edukasyon niya sa London. Sabi sa kanya, ano po masasabi nyo sa naging sentensya sa anak nyo? Yung sabi niya lang, tinatanggap namin to, ang parusa niya ay sapat lamang para sa lahat ng mga krimen na ginawa niya. Ayaw na namin tong pag-usapan. Parang nahihiya din itong magulang. Grabe naman kasi yung ginawa. Yung nanay niya rin, tinanong, si Normawati Silaen sa The Sunday Times noong 2020. Sabi niya, nung bumibisita raw siya sa ospital noong 2017, iniisip raw niya, nagsisinungaling lang kaya yung huling biktima ng anak niya. Hindi naman sa dinidismiss niya yung sinasabi, no? Pero wala daw kasi silang alam doon sa sexualidad ng kanilang anak. Medyo tabu sa kanila to, if I'm not mistaken. Hindi talaga, frowned upon talaga yung homosexuality sa kanila. Sabi niya, kami ay mga mabubuting Kristiyanong pamilya. Hindi kami naniniwala sa homosexuality. Meron ding isang charity na nagngangalang Safeline na nag-report na napakarami daw bigla ng mga sexual abuse survivors, no, matapos ang kaso ni Reynard na tumatawag sa kanila. So ito po yung pinakamalaking katanungan. May epekto ba ito sa LGBTQ plus community doon sa Indonesia? Of course, ang isang tao ay hindi salamin ng isang buong komunidad. But needless to say, may epekto ang kasong ito sa usapin. Matapos ang conviction ni Reynard, yung mayor nila sa Depok, nag-announce na magre-raid sila ng mga LGBTQ plus bars, at mga LGBTQ in general. Which in turn, syempre, sinagot ng mga human rights activists. Hindi naman lahat po sila di ba, kagaya ni Reynard. Para targetin ang LGBTQ plus community sa kanilang bansa. Alam natin that this discourse goes on and on and on and on. Hindi lang sa kanila, miski sa atin at sa lahat ng parte pa po ng mundo. It's a constant battle. Huling balita kay Reynard. Isa po sa mga huling balita tungkol kay Reynard ay nung masentensyahan ito ng habang buhay, sinasabing allegedly ay inatake raw ito ng isa pang inmate na nagngangalang si Jack McRae noong July 4, 2023. Pero sa ngayon, ang hiling lang ng lahat ay habang buhay or even habang kamatayan ay pagsisihan ni Reynard ang lahat ng kakalayan na kanyang ginawa. Meron pa akong isang nakitang balita, no? Ang sabi, Indonesia begins talks with UK to repatriate Reynard Sinaga. Kasalukuyan daw nasa early stages ng pag-uusap ng UK at Indonesia para sa pagsasauli kay Reynard pabalik ng Indonesia. Kung ano man ang mangyayari sa ngayon, hindi ko na po alam. Kailangan pa nating maghintay pa. Ang kaso ni Reynard Sinaga ay isa sa mga pinaka-nakakakilabot na paalala kung gaano kadelikado ang pagpa-party-party sa gabi. Hindi naman masama yan Wala masama mag-enjoy, pero mag-ingat po tayo sa mga pinagkakatiwalaan natin dahil may mga taong may masamang intensyon. Third is,
kung merong aral tayong mahuhugot dito, ito ay ang kahalagahan ng pagiging maingat, lalo na sa mga inuman po at sa mga parties. Hindi po lahat mapagkakatiwalaan. Hindi lahat ng kaibigan mo ay kaibigan. Hindi lahat ng nanlilibre may mabuting intensyon. Ito siguro yung mapapayo ko lamang po sa inyo. Hindi po ako nagpa-party, no? Hindi rin ako umiinom. Pero ito yung mga general na, I think, medyo common sense lang din naman sila. Huwag niyong iiwan yung inumin ninyo. Alam natin na maraming reports na ini-spike yung mga drinks talaga eh. Kung aalis kayo, kailangan nyo mag-CR. Kung pwede, dalhin nyo, diba? Or ubusin nyo na bago pa kayo tumayo. Huwag basta tatanggap ng inumin mula sa mga hindi kakilala, isang malaking ekis. Mas mabuti kung ikaw na mismo yung kukuha ng inumin mo mula sa bar o sa bote. Eto pa ha, mag-party kasama ang mga pinagkakatiwalaang mga kaibigan. Yung iba po nakikita ko meron silang mga girl code or mga bro code kung saan hindi nila iiwan ng kahit sino, lalo na kung intoxicated na itong mga kaibigan nila. Walang iwanan, ganon. Kung may kakaibang lasa or amoy na yung iniinom mo, bitawan mo na. Pakinggan mo yung katawan mo. Kung pakiramdam mong biglang may nag-iba yung pakiramdam mo, humingi ka na agad ng tulong. Yung masasayang gabi po, pwedeng mauwi sa trahedya kung hindi tayo mag-iingat. Ito po yung question of the day ko. Mag-like, subscribe at notification bell. At promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Naranasan mo na bang alukin ng inumin nang hindi mo kakilala sa isang party? Anong ginawa mo? I-comment mo sa ilalim. At dagdag ko lang din po, anong mapapayo mo sa iba na mahilig gumimik? Ayan. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.